Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Taglay ang ating panalangin, lalo na ngayong ginugunita natin si San Lorenzo Ruiz at mga kasama. Ating hingin ang biyaya na nawa mas lalong pasiglahin ang ating munting sambayan ng Kristiyano, at katulad ni San Lorenzo, tayo din ay maging banal at maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Panginoong Jesucristo, sama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan,
ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw, upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Inilulug namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikaluwang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya. Nang unang araw sa ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Sealtiel, at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita sa pamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin niyong uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat, tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang lahat po ay magsitayo. Nakikinig ako sa iyong
salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Sa ating pong minamahal na mga kapatid na pari, kay Father Merlin, Father Juper, kay Father Gadi, kay Father Ryan, kita naman ninyo ang pagmamahal ng mga pari, kasama natin sa pagdiriwang ng ating munting sambayan ng Kristiyano sa karangalan ni San Lorenzo Ruiz. At inyong sabihin sa inyong katabi, ano ang latest marites? O tanongin sa katabi, ano ang latest marites? Pag ganyan ho ang inyong sinabi sa inyong kapitbahay, sa inyong ka-MSK, ako'y naniniwala. Parating mayroong dalang balita ang inyong chismosang kapitbahay. Gano? Alam ninyo, nung unang panahon, bago pa man at lalo na nung panahon ng Panginoon, wala naman hunong cellphone, walang Facebook, walang magazine, walang dyaryo, walang anuman, telegrama kaya, na magbabalita tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran. Paano po nalalaman ng iba ang mga pangyayari? Paano? Sa pamagitan ng mga chismosa. Yan. Sila ho yung nagkwekwento ng mga nangyayari. Tapos, nung panahon ng ating Panginoon, ginamit niya yung ganong paraan. Pwede palang magdala tayo ng mensahe sa iba sa pamagitan ng bawat isa. Kaya nga yung mga alagad, kanyang isinugo, kung babalikan ho natin yung binasa nating Ebanghelyo, sa Ebanghelyo San Lucas, Kabanata 9, ang binasa po natin, talata 7 hanggang 9. Pero kung ating babalikan yung unang talata, na doon yung pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga alagad para ikwento, ibalita ang kanyang turo, ang kanyang aral, ang kanilang mga narinig tungkol sa ating Panginoon. At hindi nang basta chismosa ang mga alagad. Sila ngayon ay nag-i-evangelize. Sila ngayon ay nagdadala, nagkwekwento ng magandang balita. Yun ang ebanghelisasyon. At si Herodes na binabanggit sa ating binasang ebanghelyo, maaaring isa siya sa mga nakarinig o nadalhan ng balita tungkol kay Jesus. Kaya naging curious si Herodes, sino ba ito? Sabi nila, si Juan Bautista, may nagsasabing si Elias,
etc., etc. Kaya gustong makita ni Herodes itong taong ito. So kung titingnan ho natin, merong movement May nagbalita, may naniwala, kaya gusto niyang makita, nang sa ganon, may ibalita din niya. Ito yung movement ng ebanghelisasyon. May nagbalita, may naniwala, at nagbalita. Na kung titingnan ho natin, ito ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano. Kung inyong maalaala sa K3 natin, yung pangalawang K, ang ibig sabihin ay Kristiyano. Di po ba? At kung titingnan natin yung ikalawang tunguhin ng ating diocese ay ebanghelisasyon, sapagkat ang bawat Kristiyano ay may tungkulin na mag-evangelize. Ang bawat tagasunod ni Kristo ay may tungkulin na magbalita, makatanggap ng balita, maniwala at magbalita lang tungkol sa ating Panginoon. Ito ang dapat nangyayari sa ating munting sambayanang Kristiyano dahil ito ang ating buhay kabanalan katulad ni San Lorenzo Ruiz na ating pinaparangalan. Kung inyong titingnan ang imahen ni San Lorenzo Ruiz, kakaiba ito sa karaniwang imahe ng mga santo na inyong nakikita. Ano ang inyong napansin kay Lorenzo Ruiz? Hindi siya nakasutana bilang isang pari, bilang isang obispo, bilang isang apostol. Ang suot niya yung karaniwang suot ng mga laiko, ng mga mananampalataya, sapagkat siya ay laiko, na binyagang mananampalataya kay Kristo. Pero, naging siyang banal. Bakit naging banal? Si Lorenzo, maaring nung panahon yun, wala pang MSK, wala pang K3, pero nabubuhay na si Lorenzo saan? Sa kanyang pakikinig ng balita tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mga turo ng mga paring Dominikano. Kaya hindi katakataka, matapos na siya'y maniwala sa balita, sa pagtuturo, siya'y naniwala kay Kristo, kaya pinasok niya ang buhay bilang isang katikista. Na sa kanyang pagtanggap, paniniwala kay Kristo, gusto naman niya ngayong ibahagi at ibalita si Kristo sa iba. Kaya nga lamang, nagkaroon ng kaunting problema, pero sumama pa siya sa mga misyonerong Dominikano hanggang sila'y mapadpad sa bansang Hapon. At doon, hindi lamang sa salita, ibinalita ni Lorenzo Ruiz ang kanyang paniniwala sa Diyos, kung hindi mismong sa pag-aalay ng kanyang sarili, pagbubuwis ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon. Siya po ang ating halimbawa, lalo tigit kayong mga laiko sa buhay kabanalan. Sabi po sa ating ikalawang sinodo ng Diocese ng Lucena, ang bukasyon ng mga laiko sa kabanalan ay matatagpuan sa pang-araw-araw na buhay. At saan ito dapat nangyayari? Sa inyong munting sambayanang Kristiyano. Kaya sa MSK, hindi lamang basta may misa, hindi lamang basta may rosary, mayroong pagbabahaginan ng salita ng Diyos. Na pagkatapos noon, akala ng iba, wala ng MSK. Hindi ho. Ang munting sambayanang Kristiyano ay buhay ninyo. Buhay natin sa araw-araw kung papaanong tayo nagbubuhay sa kabanalan sa pagtulad natin kay Lorenzo Ruiz. Na ito'y matatagpuan po ninyo mismo saan? Sa inyong munting sambayanang Kristiyano. Sa inyong magkakapitbahayan. Kaya nga sa 4 na katangian ng MSK, unang binabanggit doon, magkakapitbahay. Bakit kinakailangang magkakapitbahay? Sapagkat kayo ho yung madaling magbalitaan, madaling magkwentuhan, madaling makarinig ng mga balita mula sa inyong mga kasamahan. Siguro naman hindi kayo pupunta sa kabilang kawan o sa kabilang barangay para kayo makipagkwentuhan o magbalita ng inyong mga chismis. Ang karaniwang nangyayaring chismisan
ay sa magkakapitbahay. At tamang-tama kasi dapat doon natin ikwento ang ating karanasan sa Diyos, ang ating pananampalataya sa ating magkakapitbahay. Kaya po, tayo nagkakatipon sa ating MSK, sa ating K3. Ang ganda sana kung ang inyong pagkwekwentuhan ay ang tungkol sa Diyos, tungkol sa simbahan, hindi tungkol sa kapitbahay, hindi tungkol sa ibang tao, kung hindi ang inyong pananampalataya na mas lalong magpapaunlad sa inyong buhay kabanalan. Kaya ang ating kailangan pa rin yung pagbabahaginan ng salita ng Diyos na siyang ikalawang katangian ng MSK o Munting Sambayan ng Kristiyano, nagbabahaginan. Nang sa ganon, hindi kung ano-anong ikinukwento sa kapwa, kung hindi ang salita ng Diyos na siyang magiging gabay natin sa ating buhay, sa ating munting sambayan ng Kristiyano. Kaya kami po'y naniniwala at sana inyong mas lalong mapaunlad ang inyong bahaginan ng salita ng Diyos. Sana hindi iilan lang yung nagba-Bible sharing. Ako naman naniniwala din, lahat naman kayo may Bible sa inyong bahay. Di po ba? O taas nga ang kamay ng mga may Biblia diyan sa bahay. Taas ang kamay. At ang wala ay bibigyan ng mga pari. Taas ang kamay. O kita ninyo, meron kayo. Gamitin ho ninyo. Ang ginagamit lamang ninyo, yung Facebook ninyo. Gamitin nyo yung Biblia. Makisama kayo sa pagbabahaginan sa inyong MSK. Nang sa ganon, yung pangatlong katangian, may aksyon. Kung ano yung nangyayari sa inyong balitaan, sa inyong salita ng Diyos na pagbabahagi, dapat meron tayong ginagawa. Dapat meron tayong mabuting aksyon na siyang sumasalamin sa ating buhay kabanalan. Yun ho yung pangatlo. At pang-apat, kapag tayo tapat sa tatlong yon, hindi mahirap na tayo makaugnay ng buhay ng parokya. Ang tawag, integrasyon. Kaya kung ano yung nangyayari sa ating simbahan, dinadala natin sa inyo para kayo naman ay makisangkot sa ating buhay ng simbahan na siyang hinihingi ni Pope Francis sa simbahang sinodal. Nakikisangkot ang mga mananampalataya. Yun ho ang ating MSK na siyang magdadala sa atin para maranasan din natin yung karanasan ni San Lorenzo Ruiz at magdala sa atin sa buhay kabanalan para pagdating ng araw, dumami ang mga banal katulad ni San Lorenzo Ruiz. Malay ho ninyo, mas dumami pa ang Santong Pilipino. Maaari kayo itanghal din katulad ni San Lorenzo Ruiz. Halimbawa kayo maging patron ng ano? Patron ng chismosa, huwag naman sana. Hindi po ba? Katulad ni Lorenzo Ruiz, pag sumikapan natin na tayo tumanggap ng balita, maniwala, magbalita ng kabutihan ng Diyos para tayo maging kasangkapan niya upang ating simbahan, ang ating parokya, ang ating katedral ay hindi lamang nakikita sa ganda, kung hindi lalo't higit sa kagandahan ng kalooban ng bawat isang mananampalataya kasi tayo ay naging tapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sama upang magwagi ang kabutihan at ang tugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa magitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at pananirang gamit
pandigmaan, sa halip ay mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinagawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Para sa tanging intensyon ng lahat na nakikiisa sa misa, ganun din ang mga naging sponsor simula noong September 19 hanggang ngayong araw na ito, at lahat ng bumubuo ng 14 na kawan, 50 MSK, ang bumubuo ng lahat ng mga committee ng ating parokya, ganun din po ang mga ministry at iba't ibang samang simbahan, mga katikista, mga leader laiko ng ating sambayanan, at ganun din ang mga ministro laiko, at ang ating lahat ng intensyon na natitipon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao naway makalaya sa mga kaguluhan sa mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Na manaming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Puri-puri ka, Diyos sa malumikha sa sanlibutan. Sa iyong gandang loob narito ay may alay. Mula sa kadasang ubas, bunga na ang paggawang alak na ito para magiinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang iyong poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain Magsitayo natin po ang lahat. ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay.
sabagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin. Kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Belrey na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nakakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumaiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng haing nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo, dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, ibalita ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.